Good evening, Mr. Eric Apolonio. Siya po ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Eric, magandang gabi. Magandang gabi Welcome. po, Sir Andy at General Jerry. Pagka ganitong mga panahon, kahit paano, meron ho kayong mga preparasyon para sa pagdating ng Todos Los Santos, ano? Biyahe ng mga kababayan natin, especially this week, pagdating ng weekend, ay November 1st, Saturday. Ano po, Mr. Eric? Tama po at magkakaroon tayo ng offline biyaheng ayos starting October 30 hanggang November 4 to, no? Although medyo marami na talaga mga pasahero ngayon, kung mapapansin nyo sa mga international gateway like NAIA, whether domestic or international terminal, talaga matraffic na yung departure. Tapos after Todos Los Santos, malapit naman ang Pasko. Eric, kailan ba nagsisimula ang peak season ng Pasko para sa Pilipino? Alam ko maaga Actually, tayo nagsisimula eh. Yes, as early as first week of December, sir, marami na talaga eh. Unang-una, kahit yung ating mga local tourists nagta-travel abroad, karamihan, dahil medyo maganda naman ang presyo ng pamasahe to travel abroad, kaya naman nila. Yung iba naman, dito lang locally, pero tuloy-tuloy po yung kanilang pagbisita dito sa ating mga tourist spot dito sa Pilipinas. Ako, lalo na mga kababayan nating OFW sa Middle East, yan ang karamihan ng bakasyon panahon ng Disyembre. At siguradong busy ang mga airport natin. So far, yung inyong preparasyon para dyan, para sa Todos Los Santos, para Pasko, magkaka-connect na yan, ano, Mr. Apolonio? Tama po. Ngayon yung Auckland Biyaheng Ayos Undas 2025. December po, Auckland Biyaheng Ayos Pasko. So, tuloy-tuloy po ito. At yearly naman ginagawa natin to kaya activated na lahat yung ating mga procedures. Sa CAAP ba? O sa mga airport ba natin, do you monitor kung meron bang mga temporary hiring ng mga additional personnel kapag peak season, lalo na Pasko, Mr. Apolonio? Normally ho, yung airline ang nag-hire dyan dahil dinadagdagan lang yung mga check-in counters. Ano? Pero sa panig po ng co-operated airports, kumpleto naman kami ng mga aming mga empleyado na kaya masustain yung travel search sa mga nasabing paliparan. Meron lang po kaming heightened alert, meaning wala mo ng days off para at least ma-maximize natin yung presence ng ating mga pasahero, ating mga empleyado dyan sa paliparan. Sa mga taga-CAAP, walang days off kapag peak season, tama ba? Tama po. General, go ahead. Oo, siguro kukunin ko nitong pagkakataon na ito para kasi sa totoo lang, marami sa ating mga tagapagsubaybay ang hindi pa rin masyadong nakikilala ang CAAP, di ba? No? Yung mga departamentong nasa ilalim niyan at ano ang function niyan, paano tumatakbo yung CAAP. Baka pwede naman na i-educate mo kami Eric, especially kaming nasa aviation. Ako galing sa National Aviation Academy of the Philippines at director ng flying school. So, yung mga nakikinig natin ngayon, baka pwedeng educate natin kung paano tumatakbo yung operations ng CAAP. Ito ba ay semi-government agency? Paano ang funding natin? Paano yung takbo ng anong mandate natin Eric? GOCC po ito, no? At attached agency tayo ng ating Department of Transport. Kailangan mundo. Kasi same way, really ibigay at General lang sa force General Rosario at ang deputy, alam ko ay dating commanding general boss Lieutenant General di ba Eric ano? So paano yan? Meron kayong board? Yes, meron po kaming board monthly nag-meet. Paramihan mong mga
mga board member is DOTAB, may NAIA, DOT, Finance, ibang sektor ng gobyerno ang member kasama dyan. Ang mandato ng CAAP is Ka-Eric? Itong facilitate itong maging ligtas at mandate na dapat magbay ng at pagpapatakbo ng dito sa Pilipinas. So it's all about safety pala, Ka-Eric. Kaya 7:30, wag po kayong aalis, baka kasama po natin head ng co-op, transport co-op, actually utilities cluster. Yung nandiyan natawag communication cooperatives, kasi ganun kalawak ng kooperatiba ho eh. May sa yung cooperatives, si Asek Paradillo po ang guest natin na third pakinggan CDE ngayon. So, nasa kooperatiba, abangan po natin yung mga good news, mga balita galing po sa Asek Merla Paradillo. So, itong mandate nito para yung mga departamentong nasa ilalim nyo para accomplish natin itong mandate na mayroon ang CAAP. Po ito, nauna sa part HR, Office of the Director General, itong sa APS, ANS, tapos ito pong ADMS, yung namamahala doon sa construction ng mga structure sa buong airport ng CAAP. At yung sa security, ang happy po dyan is former Air Force General si Jer Banayat. Oo. Anong relasyon nyo doon sa CAB, yung Civil Aeronautics Board? Okay, ano pagkakaiba ninyo? Ang CAB po kasi sila yung nagmamando ng mga pricing, lahat. Yung commercial issue about aircraft, pagka yung presyo, yung scheduling. Ang CAAP po is regulator lang. Yung mga lumilipad na aeroplano rito, nirerehistro, at kami babalidate yan, at saka yung kami rin po nagpapatakbo ng mga airports, at especially meron to kami accident investigation section dito. Yung airworthiness department ninyo, meron kayo niyan, di ba, no? Tama po, sir. Tama po. Ano yung pinaka-function niya sa airworthiness department? Ang airworthiness po, malawak yan dahil under Flight Service Inspectorate Service yan, FSIS, ano? At sila yung nagbabalidate ng mga safety procedure, not only sa aircraft, kung hindi pati yung sa airspace. Okay, no? Yung sa licensing naman and certification department, anong pinaka-mandate niyo naman, Ka-Eric? Yan po sila po yung nag-regulate, naglilisensya ng mga Philippine registered aircraft. Kung may mga foreign aircraft po nalilipad dito, yung mga commercial, sila rin yung certified noon na talagang may ano po ito, may yearly check-up na list na sinusunod sila to qualify, ano, dahil hindi ho natin paliliparin yan kung hindi sila compliant doon sa safety procedures na in-implement ng CAAP. Yung regulatory standards department naman? Ang regulatory standards ay para doon sa ating mga rules and regulations, flying school kasama na dyan, tapos yung mga private aircraft owners. Yung Air Traffic Control and Airspace Management Department? Ito po yung MMDA natin sa Himpapawid, sila yung nag-aayos ng mga traffic dyan sa air.
Kasi may parang may kalsada din yan kaandi sa taas eh. May airways diyan eh. Papasok ka sa loob ng aerodrome, may pattern din yan eh. Hindi ka basta-basta lilipad kung saan-saan diyan, may susundan ka diyan eh. So, Candy, baka may mga follow-up questions ka, Candy? Interesado ako dun sa regular o kaya parang usual or annual ba ito? Ano ba yung period ng recruitment ng mga air traffic controllers na kinukuha po ng CAAP, Mr. Apolonio? Meron kami, ano ba yun? Annual ba yun? meron po kaming academy na ganyan. Libre po yan every 6 months. So, may nagko-qualify, kukuha lang ng exam dito. Once you qualified at nakapasa kayo, ite-train kayo ng CAAP. At every 6 months po, kumukuha kami ng mga candidate at kadete para matrain dyan. At after 2 years, pwede sila ma-employ dito sa CAAP po. At gusto ko talagang banggitin na ang pag-training sa mga ito ay libre. Tama ba? Tama po, libre po yan. Pero may kontrata na po tayo ngayon na once na you need to serve a certain period of time sa amin. Dahil once ma-certified, nangyari-yari ko kasi nung araw, once ma-certified, lumilipat sa ibang bansa at doon sila nagtatrabaho. Kaya nauubos yung ating mga air traffic controllers. Sa ngayon po, medyo may stricto tayo diyang patakaran. Bibigay namin ng libre dahil ang gobyerno kailangan din kumita at maibalik yung puhunan. Kaya kinakailangan servisyohan din po nila yung a certain period of time bago sila kung gusto nila umalis. Pakibanggit lang ulit kay Eric yung mga qualifications kasi importante ito sa mga magulang na nakikinig, sa mga kabataan nakikinig, baka kayo nasa kolehiyo or tapos kayo ng kolehiyo at qualified kayong pumasok bilang trainee sa air traffic control opportunities dyan sa CAAP. Ano yung mga qualifications ulit? Yung po, wala degree. May tanong po sa Sadali lang, medyo magulo ang signal pero ayusin lang natin. Mr. Eric, pakiulit lang. Ang tinatanong ko ay qualifications nung pong mga pwedeng pumasok sa kurso ng training na ibinigay ng CAAP, mga kaibigan, para sa mga air traffic controller. Sikat na sikat itong trabaho na ito. Masyadong malihim. Bihira tayo makabalita nito pero napaka-critical sa aviation industry. Hindi ba, Ka Eric? Ka Eric? Wala ding signal si Ka Eric. Yung problema natin, signal talaga eh. Pero alam mo, importante yan, Ka Andy, no? Kami, di ba, yung fields ka namin ngayon ay National Aviation Academy of the Philippines. Ngayon ay ang gusto ng dating president namin na ngayon ay Vice President for Admin and Finance ay gawin siyang hindi na siya institute kundi College of Engineering, parang ganun eh. So kanina nag-usap kami at ako sa opisina namin, binubuo din namin yung College of Air Transportation and Aerospace. Kasi alam mo, sa air transportation, Ka-Andy, napakalawak yan eh. Yung mga trabaho na makikita mo lang sa airlines, air transportation yan. Yung mga posisyon na tungkol sa airport management, air transportation yan, Ka-Andy. Yung tungkol sa air traffic control, air transportation din yan. At saka tungkol sa aeroplano, ganun din yan. Yung mga regulatory trabaho sa mga regulatory agencies, ganun din yan. Kaya ngayon is nagde-develop na kami ng mga courses na kumbaga mag-fit in doon sa requirement ng iba't ibang requirements sa air transportation. At ito isa yung tinitingnan din namin yung mga nagiging traffic controller na kinukuha ng CAAP, baka pwede na sa amin na kami na ang magiging supplier kasi main source kayo magiging main source. Kasi alam mo naman yung NAAP, hindi ka na pwede makapasok sa NAAP na ang GPA mo is less than 90. So yung mga scholar ito parang mabigyan ng pagkakataon. And then doon sa preparatory courses na-review na namin ito, Ka-Andy. So pagdating doon sa after 2.5 years, mag-specialize na sila maging piloto, magiging specialize sa air operations, or kaya mag-specialize sa helicopter.
or ngayon pumapasok na yung drone na ngayon na Ka-Andy, kausap Oo ko nga. yung mga taga Coast Guard. Ang plano nilang i-procure na air assets ngayon ay nasa 240 na 230 pala na eroplano. Doon ay 30 ang fixed wing, 70 ang helicopter doon at nandoon na yung mga drones nila. So sabi namin, it's high time na ito pag-aralan nito kasi alam mo Andy, ang drone ngayon napakalawak na rin. Pati Ay, yung oo. pag-spray sa agriculture at saka sa China, meron doon isang smart city na yung pagde-deliver ng mga Pagkain, pagkain mga at food saka orders. medisina, mga yung parang Lazada natin, di ba, no? Oo. Na drones na eh. So ibig sabihin na ang next na requirement natin ng technology sa Pilipinas, kaya kami ina-anticipate na namin 'yan. Plus yung aerospace ngayon, kaya ito yung pinagsisikapan namin, yung College of Air Transportation and yung ating aerospace at Magiging bagong college yan sa NAAP sa pala. NAAP kasi maraming mga colleges yan eh. So yan Yes. ang ilalambing ko kay President namin kung sino yung magiging President ngayon ng NAAP na aprubahan yung College of Air Transportation at saka sa aerospace. Kasi ang nakikita ko dito ay yung more than 2 million na requirement sa aviation industry up to 243, dapat pinaghahandaan na natin yan. Yes. Hindi dapat nakatingin lang tayo dyan. Dapat yan, binabantay na natin, pinaplano na natin yung Ka-Andy. I-try natin, baka okay na si Ka-Eric. Yes, sir. Can you hear okay me? na. Okay, Okay na. So, yun po, yung balik natin yung tanong ni Ka-Andy, no? Basta BS degree holder, kahit anong course po pwede mag-qualify, tapos kukuha ng exam, tapos po kung makapasa siya doon sa qualifying exam, iti-train po yan for free, for 2 years. May per dime naman to. But once you graduated at natapos niyo yung course, i-hire kayo immediately as, syempre, doon sa lower level ng air traffic management section muna. But just the same, mataas din naman po ang sweldo roon eh. At least entry level mo between 60 to 80,000. Depende ho doon sa inyong grading. Pero napakagandang opportunity yan para sa mga kabataan. So BS graduate, mag-apply po kayo sa CAAP. Nasa website naman po yan ng CAAP, ano? Ang ganyang opportunity. CAAP.gov.ph lang po. Kahit naman po kahit na wag na yung air traffic controller, kahit mekaniko pwede naman. At hindi naman kailangan college graduate kayo dyan. Malaking bagay din ho dahil high demand talaga, in demand yung mga mekaniko, especially mga Pilipino, talagang pinopoach ng mga foreign carrier yan. Iba kasi yung kultura ng mga Pilipino magtrabaho eh. Gustong-gusto nila ng mga Pilipino, Ka Jerry, di ba? Kaya pagdating ng panahon, kung nangunguna tayo sa maritime na supplier ng tao, Ka-Andy, nakikita ko na ngayon na ang Pilipinas na ang susunod na pinamalaking supplier na sa aviation industry. So Ka-Eric, inabot na tayo ng oras. Magpasalamat na tayo. Parting statement, Ka-Eric. Yes, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na ma-introduce namin itong aming agency. Sa susunod na mga linggo, i-introduce po natin yung bawat service managers natin dito para ma-explain kung anong function ng bawat division dito sa CAAP. Yun. Gusto ko yan, Ka-Eric. Thank you very much, Ka-Eric Andy. Thank you very much, Ka-Eric Apolonio, mga kaibigan. Siya po ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Nandiyan po sila sa malapit sa airport. Sila ang mga naglilisensya ng mga piloto, ng mga aircraft mechanic, iba pa mga professional na nasa aviation industry.